kahit na anong kain ko, sumakit po talaga palagi ang tiyan ko. Yung kutoy nga, yung Hilab Pirmi, ganyan. Alain ninyo milk ito. Hindi ito milk. Tuturuan ko kayo kung ano po ang gamot sa kutoy na tiyan. Yung palagi lang yung nagugutom, yung parang bago lang kumain tapos nagutom ulit. Yung parang hindi ko alam kung sikmura bang tawag sa Tagalog doon, basta sa amo. Sa Bisaya po doon, ang tawag po doon sa yung parang napas mo ba? Yung na lipasan ng kain, sa Bisaya na napas mo, nalipasan ng kain. Ibig sabihin doon, parang kaya nagkutoy ang tiyan palagi, yung parang sumakit ang tiyan, palaging nagugutom, ganon. Ang ibig sabihin doon, mayroon siyang parang ulcer, yung nagkaka-ulcer siya. Or ang explanation po ng lola ko doon, hindi naman doktor ang lola ko. Pero nung ako nagkasakit doon, kasi noong nag-college ako, working student po ako sa college. No? Dahil working students ako, marami akong ginagawa. Ang ugali ko kasi pagka ako ay nagtatrabaho, tapusin ko muna yung trabaho ko bago ako kumain. Minsan, hindi na ako nakakain kasi nakalimutan ko na lang na kumain ako. Tapos nagka-graduate ako, tamang-tama nung nagka-graduate ako. Doon naman ay parang naniningil na yung katawan ko, yung tiyan ko. Sakit na sakit ang tiyan ko, parang mamamatay na ako, halos mamamatay na talaga ako doon. Ang ininom ko lang doon talaga na tubig ay yung tuba-tuba na dahon ng tuba-tuba na nilaga. Tapos yung kada umaga po talaga pagkagising ko, talagang namimilipit ako sa sakit ng tiyan at gutom, nasusuka ako dahil yun na nga ulcer nga. Tapos ang ipinagamot sa akin ng lola ko yung yung ito. Ito po yung cornstarch. Cornstarch lang ang ibinigay sa akin ng lola ko. Kasi wala naman sa bukid kasi palagi lang kami naka-herbal. Palagi lang kami wala kaming iniinom, hindi kami nagpapa-check up kasi malayo ang doktor. Napakalayo po talaga. So kaya ang pinainom sa akin ng lola ko, sabi niya sa contraction ba tawag doon, yung ating mga intestine na ganun. Tapos yung para daw ko sa morning, sabi ng lola ko, sabi niya, sige na inom ka na dito dahil para naman ay matabon yung nagko-contract na mga intestine. Yan nakagamot ito. Sabi ko, hilaw naman yan. Sabi ko sa kanya, hilaw. Sabi niya, hindi, okay lang ito. Okay ito, inumin mo. Kaya ayan po, nagagamot to ito sa ulcer, yung mayroong symptoms sa ulcer na palaging kutoy ang tiyan. Ito po talaga iinumin natin sa umaga. So, pinainom lang ako ng lola ko dito ng 5 days. 5 days continuous na 5 umaga sa isang inuman. So, 5 kainuman, bali 5 inumin na ginagawa ko. So, ito po yun mga kabisins. Sinare ko lang sa inyo kasi sa mga ayaw umiinom ng mga high power na mga gamot. Pero ito po talaga makabisi ay experience ko po. Hindi naman ako nagsishare ng hindi ko experience. Herbal naman po ito. So, ang ginagamit po namin ay isang basong tubig. Ganito po, isang basong tubig. At isang kutsara. Isang kutsara lang po na cornstarch. Ito. So, kasi ito now. Alam ba niyo makabisi na doon sa bukirin namin, yung cornstarch na ganito, niriripak ng mga tinda doon, yung mga may paninda doon sa bukid. Niriripak nila, ginagawa nila parang stick, yung stick ba. Tapos, bininta nila by 10 pesos or 5 pesos, ganyan. So, ang ginagawa din po namin, wala naman kaming kakilala ng mga ganito kalaki na mga cornstarch. Wala naman nagbinta doon. Itong ganito kalaki, ganito kalaki na may mga ilang grams. Ito yata mayroon siyang 200 grams ito, 200 grams. So, ang ginagamit nila sa mga napaninda doon ay nire-repack nila. Ginagawa nga nila yung stick na nila yung nagiging circle na stick na nga. So, ganito kalaki ka stick, ganyan, mga isang kutsara din po. So, ganyan po. Natutuwa naman, nakakatulong naman sa amin, hindi kami maka-afford. Sa bukid, noong bukid kami, hindi kami maka-afford ng ganito kalaki. Kasi wala din paninda na mga ganyan. So, ito lang iinumin sa umaga. Ito mga kabisi. Kung mayroon po kayong ulcer, yung ulcer po talaga,
Kasi nakagagamot po to sa mga yung intestine natin doon sa ilalim. Yun ang sabi ng lola ko. Nagamot naman din po ako. Payat na payat ako. Kung kumain ako, hindi ako magaling. Hindi walang gana ang kain ko. Tapos gusto kong kumain palagi kasi para magkalaman yung tiyan ko. Para hindi na sumakit. Pero kahit na anong kain ko, sumakit po talaga palagi ang tiyan ko. Yung kutoy nga, yung hilap pirmi. Ganyan. Ganyan. Kalain ninyo milk ito. Hindi ito milk. Ito yung gamot sa ulcer, mga kabiisi. So, dapat mga kabiisi, alam natin yung mga first aid. Kasi ako, bakit i-share ko ito sa inyo? Dahil kailangan nating malaman din po. Kasi baka naman ay yun ang natalimaw ganyan. Depende din po yan sa atin kung maniniwala tayo. Pero ito po talaga cornstarch lang. Ito hindi itong milk. Ang explanation ng lola ko dito ay mainit yung ilalim natin sa tiyan. Kung yung mga intestine natin doon sa contraction nila kasi hindi sila nakapang-function kasi wala naman pagkain nakalagay kaya hindi ka naman kumain. Kaya ito na lang ang ilagay mo muna sa umagang-umaga para naman ay matabunan yung lahat ng pagko-contract doon sa iyong intestine, ganun. So, kaya, ito ang ginamit ko. So, sa mga sumasakit ang tiyan dyan, sa mga kutoy ang tiyan dyan, may mga dinaramdam sa mga tiyan dyan na parang ulcer na nalipasan ng gutom. Ito lang po mga kabiisi, inom kayo ng cornstarch, isang kutsara na isa sa isang basong tubig sa 5 days. Every day po yan, bago pa kayo kumain, walang laman ang tiyan. Yan po ilagay ninyo. Akala natin lahat ng mga nandito sa atin dito, akala natin wala lang yun. Mayroon po talaga nakakatulong sa ating mga pangakatawan yan, yung mga ganun. So, ganyan po. Ganyan po mga kabiisi sa buhay, ang buhay, dapat po talaga ay hindi lang tayo aasa doon sa mga mayroon naman din po, maganda naman din po ang science kasi kailangan natin yan. Pero minsan babalik din po tayo sa herbal. Kasi ang herbal po mga kabisi ay wala naman po yon. Parang hindi naman po talaga ay ganyan, medicinal, ganyan. So, ang sa akin lang po mga kabisi, share ko lang sa inyo kung ano po yung experience ko. Kasi hindi ko katulad din noon sa gallstone, hindi ako mag-share sa inyo kung hindi ko experience. Kaya ayan, ito din po. Kasi talaga ako, iba po talaga ang ugali ko mga kabisi. Ang ugali ko ay tatrabaho muna bago kumain. Tapusin muna bago kumain. Imali pala yun mga kabisi ha. Shout out ako sa mga ganon na tulad ko. Hindi pwede ganon po para talaga mga kabisi. Kasi darating talaga ang araw na maniningil talaga ang ating katawan. Kaya isa uli ko na ito dito mga kabisi. Ayan, sana mga kabisi may natutunan kayo. Hindi ko naman sinabi sa inyo na inom din kayo ng katulad ng iniinom ko. Pero kung mayroon po kayong dinaramdam na ganon, ang bilis na po inumin dito kabisi. Nasa kusina lang po nyo, pwede kayo bumili sa tindahan na naka-stick na. Pwede din po kayo bumili ng ganitong kalaki. Basta isang kutsara lang po mga kabisi sa isang basong tubig.